Kabanata 531. Sa Strego City. Sa pagkakataong ito, si Raiden ay nanggaling sa utos ni Draco na ipagdiwang ang kaarawan ni Blair. Sa hitsura, parang ginagampanan ni Draco ang kanyang tungkulin bilang isang lolo na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang apo. Gayunpaman, sa katotohanan, parehong nakita ito ni Natir at Carson mula sa magkaibang pananaw. Bago ito, ilang beses nang nagkaroon ng alitan ang pamilya Summers at Tyr. Sa tuwing gagawin nila, matatalo sila laban kay Tyr. Sa mga personalidad ng stepmother ni Draco at Tyr, hinding-hindi sila uupo at hahayaan na mangyari ito. Mas mabangis pa silang susuko. Bago ito, pinigilan sila ni Draco sa pamilyang Summers, ngunit kahit si Draco ay nakarating na sa Con City ngayon. Nangangahulugan ito na kahit si Draco ay hindi na magpipigil pa. Sinabi ni Carson, Tyr, pakiramdam ko kahit anong mangyari, hindi lubusang pababayaan ng ama ang kanyang anak. Hindi mo ba naisip na may hindi pagkakaunawaan? Anong hindi pagkakaunawaan? Tinuya ni Tyr, Uncle York, para protektahan ang posisyon ng isang tao, ang pagsasakripisyo ng anak ay walang halaga sa kanya. Sinabi ni Carson, ngunit kung siya ay talagang ganito kalupit, hindi niya gagawin ang ginawa niya ngayon. Haha, who knows kung may iba pa siyang motibo. Baka nalaman niya kung gaano ako kalakas kay Rain at gusto niya akong gamitin. Tumayo si Tyr at tumingin sa kumikinang na mga ilaw sa di kalayuan at sinabing, kapag ang isang bagay ay naging masyadong komplikado, ito ay mahirap lutesin. Kahit anong gawin niya para sa akin, hinding-hindi ko siya mapapatawad. May utang sa akin ang pamilya Summers. Babayaran ko sila. Hindi na umimik si Carson dahil ayaw niyang makialam sa mga pangyayari ni Tyr. Tyr, dahil wala na tayong masyadong oras, bilasan natin ang proseso. Sana ay magamit mo ang kapangyarihan mula sa Regal Palace ni Rain sa operasyong ito. Ang Timog ay hindi kasing lakas ng pamilyang Summers, ngunit isa pa rin sila sa mga kilalang pamilya. Hindi madaling talunin sila. Naiintindihan ko. Tumango si Tyr, tingnan natin kung dapat pa nating gamitin ang kapangyarihan ng Regal Palace. Personal na pinaalis ni Juliet Jones ang kanyang kapatid at payag siyang maging sanglako. Sa tingin mo ba ay matatag ang pirasong ito? Hindi matatag, sagot ni Carson. Masyadong nakakatakot ang babaeng ito. Mas delikado siya kaysa kay Joe Quintes. Kung hindi niya pinaalis ang kapatid niya, nagkaproblema kami. She is brave and dares to dispose of others. How would she accept being someone's pet? Tumango si Tyr. I think so too. This woman is a double-edged sword. Kahit natutulungan niya akong maglinis ng landas, kailangan ko pa ring mag-ingat sa kanya. Tumayo si Carson at sinabi, iminumungkahi ko pa rin ang parehong bagay tulad ng ginawa ko noon. Dahil kailangan ng South sa pamamagitan ng pamilyang Jones, dapat mong saliksikin ang pangalawang master ng pamilyang Jones, si Case Jones, tiyak na mas maaasahan siya kaysa kay Juliet. Okay, sagot ni Tyr. Uncle York, once we start our operation at Strego City, we can never turn back. Once we gain from Strego City, fully commence na ang operation natin sa South. This is our biggest pawn. Once we move it, there will be no turning back. So you should start preparing for the other prominent families in Strego City. Hahaha. Tumawa si Carson at sinabing, huwag kang mag-alala, nakapaghanda na ako sa ganitong paraan kanina. Kapag nailipat mo na ang iyong pinakamalaking sangla, ginagarantiyahan ko na gagawin kong sanglaan mo ang bawat kilalang pamilya sa Timog. Sige. Nagtiwala si Tyr kay Carson. Dahil ginagarantiyahan na ito ni Carson, hindi na ito iisipin ni Tyr. Pareho silang nakatayo sa garden at nagkukwentuhan habang pinagmamasdan ang tanawin mula sa balcony. Pakiramdam nila ay sila ang namuno sa mundo. Darating ang araw kung saan sila talaga ang namuno sa mundo. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang buwan. Nobyembre na noon. Dumating na si Winter. Sa eroplano mula Con City hanggang Strego City, umupo si Winifred sa tabi ng bintana at tumingin sa langit. Anong iniisip mo? Lumingon si Tyr kay Winifred at nagtanong. Medyo kinakabahan ako, sagot ni Winifred. Nagtayo na si Uncle Davis ng ilang sangay sa Strego City. Handa na ang mga online at offline na tindahan. Pagkalipas ng ilang araw, opisyal nang maaaring gumana ang Autumn Field Group. This is a good thing. Bakit ka kinakabahan? Ngunit hindi namin ito napag-usapan sa Southern Business Association Group. Pinisita ni Uncle Davis ang pamilyang Saxton, umaasang makikipag-ayos sila sa amin, ngunit ayaw nila.
Sabi ni Tyr, rest assured. I will personally talk with the Saxton family. There is definitely space for negotiation. Talaga. Haha, kailan ka pa nagsinungaling ng asawa mo? Bandang 11:00 ng umaga, dumating ang eroplano sa paliparan ng Strego City. Sa labas ng airport, naghihintay na si Graham Davis sa kanilang pagdating. Pareho silang nakaupo sa kotse ni Graham at nakarating sa isang gusali. CEO Zie, ito ang main headquarters ng Autumnfield Group sa Strego City. Nasa 9 na palapag ang kumpanya namin, bago lahat sa loob. Let me lead you guys up. Okay. Sa patnubay ni Graham, nakarating silang 3 sa 9 na palapag ng gusali. Mukhang malaki ang buong opisina. Madali itong makatagpo ng higit sa 100 tao. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang opisina ay mayroon lamang halos 10 tao dito. Ang lahat ay pamilyar na mukha. Lahat sila ay mula sa punong tanggapan ng Con City. CEO Zia. Nang makitang pumasok si Winifred ay agad na tumayo ang lahat ng nasa opisina at binati si Winifred. Ngumiti si Winifred at tumango. Nagsumikap ang lahat, ipagpatuloy mo. Saka pumasok sina Winifred at Tyr sa opisina ng CEO. Nagbuhos si Graham ng isang tasa ng tsaa para sa kanilang dalawa at sinabing, CEO Zia, ang mga offline at online na tindahan ay handa na lahat. Lahat ay handa na. Kahit na nasa kamay ko na ang kontrata. Gayunpaman, hindi ako maaaring makipag-ayos sa Southern Business Association, kaya hindi pa kami nag-start ng production, kahit ang mga staff members ay hindi pa na-hire. Parang walang magawa si Graham. Ito ay malinaw na ang problemang ito ay nagbibigay sa kanya ng paghahati ng ulo. Kabanata 532. Ang sirang tulay ng Dunham Lake. Sa katunayan, ang asosasyon ng negosyo ay itinatag mula noong itatag ang lungsod upang protektahan ang mga lehitimong karapatan at interes ng mga miyembro nito. Iyon ay sinabi, ang tanging layunin ay itaguyod ang industriya at komersyal na kaunlaran. Hindi ko inaasahan na ang likas na katangian ng asosasyon ay nagbago sa isang bagay na ganap na kabaligtaran ngayon. Ito ay dating isang pinagsamang pakikipagsapalaran na kinokontrol ng mga tagapagtatag ng grupo ng ilang malalaking kumpanya. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang mga direktor na ito ay nakick out lahat ng pamilyang Saxton. Ngayon, naging kasangkapan na ito upang mapagsamantalahan ang iba para sa pera. Ang buong Southern Business Association ay kontrolado ng pamilyang Saxton, na naging paraan upang makabuo ng kayamanan. Tanong ni Winifred Zia, nakausap mo ba ang pamilya Saxton? I did, but no avail. Ang samahan ay medyo matatag sa kanilang paninindigan, walang puwang para sa negosasyon. Ang pamilyang Saxton ay matako at maihahambing sa mafia. Tinubukan ko ring makipag-ugnayan sa opisyal. Sana, maging tayo ay kayang lutisin ang bagay na ito sa pamamagitan ng opisyal. Gayunpaman, ang lungsod na ito ay ang pangunahing economic zone ng Strego City. Bukod dito, kinokontrol ng asosasyon ang mga pang-ekonomiyang linya ng lungsod na ito. Hindi maaaring saktan ng mga awtoridad ang asosasyon dahil sa maliliit na negosyong tulad natin. Kahit na tinulungan kami ng mga awtoridad na malutas ang aming kasalukuyang problema. Magiging madali para sa asosasyon pero magpapahirap sa amin sa ibang pagkakataon, kaya ang pagpunta sa mga opisyal ay hindi malulutas ang problema. Sinabi ni Tyr Summers, marahil hindi sa antas ng pagiging isang mafia, ngunit ang asosasyon ay parang isang malisyosong tumor ng komunidad ng negosyo sa Timog. Isantibi ninyo ang bagay na ito. Ilabas na natin ang recruitment advertisement sa ngayon. Kung handa na, kailangan nating mapatakbo kaagad ang kumpanya. Pero Mr. Summers, ang association. Dahil sa kalikasan nito bilang isang malisyosong tumor, tama lang na alisin ito. Narinig ni Tyr ang maraming bagay tungkol sa asosasyon sa mga araw na ito. Madalas itong nabanggit kaya hindi na kinaya ng kanyang mga tenga. Ngayon, wala nang masyadong pasensya si Tyr. Kinabukasan, kakausapin nila ni Winifred ang pamilya Saxton. Magiging mahusay kung maaari silang gumawa ng isang deal. Kung mabaygo sila, kailangan ni Tyr na gamitin ang kanyang paraan upang malutas ang usapin. Hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang gusto niyang tanggalin ang tumor. Gayun din, kaya niyang gawin iyon. Bago ito, gustong parusahan ng pamilya Lee ng Swampville City mula sa Riverdale ang Autumnfield Group sa ilalim ng sulsol ni Charlotte Fisher. Anong nangyari sa kanila? Isang tawag sa telepono mula kay Tyr ang halos nagpabagsak sa buong pamilya ni Lee.
Ganoon din ang nangyari sa pamilya Tanner nang ilagay nila ang kanilang mga daliri sa Autumn Field Group. Ang pamilya ay naglaho ng magdamag. Ang Southern Business Association ay maaaring magmukhang mas kakilakilabot kaysa sa mga pamilyang Lee at Tanner. Ngunit sila ay mas malalakas na langgam sa paningin ng mga Tier, ang taong nagmamay-ari ng Regal Palace. Kaya naman, naglabas na ng ilang mensahe si Tier sa Regal Web upang ang Regal Palace ay makapaghanda ng maaga para maging maayos ang relasyon sa tahanan, at ang ilan sa mga pamumuhunan ng pamilyang Saxon sa ibayong dagat. Kapag nakumpirma na iyon, hindi na magawa ang deal na ito. Hindi naisip ni Tier na patikim sa tinaguriang pamilyang Saxon ng Strego City kung paano niya nakipag-ugnayan dati sa mga pamilyang Lee at Tanner. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-assurance ni Tier, ayaw na nitong pag-usapan pa ni Winifred. She could tell na medyo naiinis si Tier sa topic. Honey, malapit na magtanghali. Anyayahan na natin ang mga staff para kumain. Napakasipag nila ngayon. Ma'am. Tumango si Tier. Pagkatapos, tinatrito ni Winifred ang mga lokal na empleyado ng tanghalian sa isang restaurant. Pagkatapos kumain, dinala silang dalawa ni Graham Davis sa isang apartment. Espesyal itong inupahan para sa mga empleyado ng Autumn Field Group. Nagpareserba din siya ng unit para kay Winifred. Ang 3 silid tulugan na apartment ay malinis at pinalamutian ng mainit. Dito muna mananatili sina Winifred at Tier. Pagkatapos ng tanghalian ay mukhang medyo pagod si Winifred sa biyahe kaninang umaga kaya naman nagplano siyang umidlip muna. Si Tier naman ay hindi nakatulog. Umupo si Tier sa sill ng bintana, binuklat ang ilang impormasyon sa kanyang cellphone. Ibinigay ni Carson York ang lahat ng impormasyon. Ang biyahe ni Tier sa Strego City ay naglalayon sa power play sa South. Ang tinatawag na Southern Business Association ng pamilyang Saxton ay hindi katumbas ng kanyang pansin. Hindi nakatulog ng matagal si Winifred bago siya nagising sa pagtunog ng kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Snow Fenner. Nagkataon na sa Strego City pa rin nakastation ang movie crew ng Whitesnake. Batay sa script ng pelikula, ang karamihan sa mga eksena ay kailangang kunan sa loob ng lungsod. Sa makatuwid, ang mga tripulante ay kailangang manatili sa Strego Town ng mahabang panahon. Si Little Snow and the others have been here for many days. They will be filming a scene at Broken Bridge later in the afternoon. Doon makikipagkita si Agnes White kay Garrick Parker sa Dunham Lake. Pupunta ba tayo doon at tingnan? Sige. Tumalon si Tier mula sa windowsill. Wala namang gagawin sa hapon eh. Why not? Umalis na silang dalawa sa apartment. Tumawag ng taxi ang mag-asawa at nagtungo sa Dunham Lake. Umaambon sa tabi ng lawa at ang mahinang ulan ay perpekto para sa eksena. Nakatulong ang maulan na panahon upang mailabas ang kapaligiran ng eksena. Ang Broken Bridge area ay inupahan ng buong hapon ng Whitesnake movie crew para sa paggawa ng pelikula. Ang promenade ng lawa, mula sa malayo ay dinudumog ng mausisa na dumaraan sa panunood habang kinukunan nila ang eksena. Diretso si Tier at Winifred sa Broken Bridge, kung saan nagaganap ang pamamaril. Hindi nila naputol ang paggawa ng pelikula ngunit tumabi sila at nanood. Ang galing ni Snow sa pag-arte ay lalong gumanda ngayon. Ang aktor na gumanap bilang Garrick ay parehong napakatalino. Maaaring hindi siya ang pinakasikat na aktor sa ngayon, ngunit ang kanyang mga husay sa pag-arte at hitsura ay kapansin-pansin. Kahit na ito ay isang pelikula lamang, ang eksena sa Broken Bridge ay naglalarawan kung paano nagkita ang bida at pangunahing tauhang babae sa tulay ay totoong-totoo na nagkaroon ng isang kilalang vicarious na pakiramdam. Kapag ang pelikula ay ginawa sa publiko, ito ay tiyak na isang malaking tagumpay. Natatawa sa loob-loob ni Winifred habang pinapanood silang kinukunan ang eksena. Ma'am. Sumang-ayon si Tier sa kanya tungkol dito. Sophisticado ang paggawa ng drama na ito, kahit na 500 milyon lang ang namuhunan dito ng Autumn Field Media. Ang mga epekto mula sa ambon, gayunpaman, ay ginawa itong mukhang doble ang gastos ng produksyon na ito sa budget. Makalipas ang halos 20 minuto, sa wakas ay natapos na ni Snow ang kanyang eksena sa Broken Bridge, at oras na para magpahinga siya. Ate Winifred at Kuya Tier, nandito na kayo. Mabilis na naglakad si Snow, nakasama ni Lily Zimmerman, patungo sa kanila. Lumapit din ang direktor ng pelikula na si Graham at sabay-sabay silang binati. Ma'am. Nakangiting tumango si Winifred. Then, she said to Graham, Lily, and the others, you all must be busy.
I was just dropping by to check on Little Snow. Hindi ako makikialam sa shooting. Kabanata 533. Ang mayamang bata ng Strego City. Tumango si Graham Cabot at sumagot, Miss Zie, it was such a honor for me to work with you. I'm grateful that you've entrusted me with all the decisions for this movie. Don't you worry about the outcome. Gagawing pambansang sensasyon ang pelikulang ito para sa Autumn Field Media. Well, sigurado ako dyan. Habang ang iba ay bumalik sa kanilang sariling negosyo, sina Snow Fenner, Winifred Zia, at Dear Summers ay pumunta sa rest area para makipag-chat. Kumusta ang lahat, Little Snow? Mahirap ba ang pagbaril para sa iyo? Masasabi ni Winifred na medyo pamayat si Snow sa panahong ito. Totoong nagdusa ng husto si Snow para sa pinakamagandang resulta ng pelikula. Not bad, Sister Winifred. Lahat ng crew ay mabait sa akin. Ganun din si Direk Graham. I managed to learn a great deal from him. Well, feeling ko, magiging hit kapag katapos ipalabas ang pelikula. Lahat ng sakripisyo mo ay sulit. Oo. Masiglang tumango si Snow. Samantala, isang luxury car ang patungo sa set ng pelikula. Pagkatapos ay huminto ang sasakyan sa labas ng yellow tape na nagpapahiwatig na ang lugar ay sarado para sa pribadong paggamit. Bumukas ang pinto ng kotse, at tumalon mula rito ang tatlong binata na nasa edad 20. Nakasuot sila ng mga branded na damit. Hawak ng pinuno ang isang malaking bouquet ng rosa sa kanyang kamay. Hindi niya pinansin ang yellow tape na nasa harapan niya at naglakad patungo sa set ng pelikula. Lumapit ang dalawang security guard na nagbabantay sa lugar para pigilan sila. Magalang nilang sinabi sa kanila, "Excuse me, sir. Itong section na ito ng Broken Bridge ay nirentahan ng Whitesnake Movie Crew kaninang hapon. Bawal ang mga turista." Mga turista. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng mga binata. Ang nangunguna ay naghagis ng sampal sa guard. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti kung sino ako. Noon lang napagmasdan ng mabuti ng dalawang security guard ang mga lalaki. Sa sumunod na sandali, bumungad sa kanilang mga mukha ang matinding takot. Zenos. Young Master Zenos. Umalis ka sa daan ko. Tinipan ng binata ang mga security guard na iyon sa isang tabi. Hinawakan niya ang bouquet of roses at nagmamayabang patungo sa set ng pelikula. Ate Snow, lagi kang busy kapag dumadaan ako para bumisita. Tignan mo nga. May oras ka talaga dito para mag-chit-chat. Anong pinagkakaabalahan mo? Nang makita niya ang mga lalaking iyon na naglalakad palapit sa kanya, namutla ang ekspresyon ni Snow. Tanong ni Winifred, sino ang mga taong ito? Sagot ni Snow. Sila yung mga rich kids from Strego City. Yung nasa harap si Zylan. Lagi niya akong ginugulo sa set. Super nakakainis. Papalapit si Zylan kay Snow na may hawak na malaking bouquet of roses. Ate Snow, I chose this just for you. There are 999 stalks of roses here. Sana magustuhan mo. Tingnan mo, ano ang iniisip mo tungkol sa paglabas sa akin ngayong gabi. Si Zylan ay hindi isang nobody. Ang Whitesnake Movie Crew ay hindi nang ahas na saktan siya. Pagamat nakita ni Snow na inis ang lalaking ito, hindi siya naglakas loob na itakwil siya ng direkta. Young Master Zylan, hindi pa ako tapos sa shooting. May ilan pang scenes ko na nakaschedule na kunan ngayon. Pero I do appreciate your generosity. Tinatalikod na naman ako. Hindi nasiyahan si Zylan sa sagot niya. Aniya, Ate Snow, hindi maganda kung tatanggihan mo ako ng paulit-ulit. Kahit na ano, ako, si Zylan, ay may reputasyon sa pananatili sa Strego City. Magiging katatawanan ako kung patuloy mo akong tatanggihan. Sumagot si Snow, Young Master Zylan. Talagang abala ako dito. Hindi ako makaalis. I can't wait for you. What about tonight? Sabi ni Snow, may night scene na kukunan ngayong gabi. Tumawa ng malakas ang dalawang lalaki sa likod ni Zylan. Ahaha, Zylan, I think you'd better forget about it. Hindi ka nga niya gusto. Diba pinagyayabang mo lang kami na siguradong bibigyan ka ng mukha ng babaeng ito. Tinutokso siya ng mga kaibigan niya sa likod. Nakaramdam ng hiya si Zylan sa lahat ng ito. Mas delikado na ngayon ang tono niya, Snow, ako, si Zylan ay inanyayahan ka ng maganda. Don't you dare to insult me. Isang malalim na boses sa tabi ni Snow ang biglang nagsalita na may halong biro.
Kung ang isang babae ay hindi interesado sa iyo, itigil ang pag-uusig na parang langaw. Ikaw ang young master mula sa isang kilalang pamilya. Hindi ka ba nag-aalala na mapahiya ang iyong pamilya? Titir Summers iyon. Tino ka para kausapin si Master Zylan? Get lost. Malamig na niluwa ni Tyr ang mga salita. May death wish ka ba? How dare you talk to me like that? Galit na galit si Zylan. Hinampis niya ng kamao si Tyr. Isang malakas na putok ang narinig. Tinipa siya ni Tyr, at pinalayas ng puwersa si Zylan para lumipad pa atras. Isang patay na katahimikan ang bumalot sa lugar. Hindi inaasahan ni Snow na bugbugin talaga siya ni Tyr. Medyo kinabahan siya sa sitwasyon. Kuya Tyr, ito. Sabi ni Tyr, artista ka ng Autumnfield Media. Sa madaling salita, walang makakaharas sa'yo. Si Zylan, na sinipa ni Tyr, sa sobrang sakit. Nakasulat iyon sa buong mukha niya. Agad namang tinulungan ng dalawang kaibigan niya si Zylan na makatayo. Then, they stared at Tyr and snapped, "How brave you are? How dare you hurt Zylan?" Galit na galit ang dalawang mayayamang bata kaya't nabigla sila at gustong bugbugin si Tyr. Blarg! Bigla naman silang nakarinig ng kakaibang tunog na ginawa ni Zylan na nasa tabi nila. Nagsusuka siya. Ang kanyang mukha ay tila medyo namutla. May matinding pananakit sa kanyang tiyan nang magsalita siya. Huwag na. This guy is a bihasang manlalaban. Tumawag sa mga backup, mabilis. Inilabas ng isa sa mga bata ang kanyang cellphone at sunod-sunod na tumawag. Pagkatapos tumawag, itinuro ng isa sa kanila si Tyr at binalaan, kung matapang ka, maghintay ka dito ng 10 minuto. Kung maglakas loob kang tumakas, ang buong Whitesnake crew ay magkakaproblema ngayon. Nagyayelo ang ekspresyon ni Tyr. Umakbang siya pasulong, naglalabas ng maringal na aura. Ang mga mayayamang bata ay natakot sa kanya. Wait here? If you have the guts, wait lang. Umatras silang tatlo habang pinagbabantaan si Tyr. Pagkatapos, tumakas sila sa takot. Parehong narinig ni Lily Zimmerman at Graham Cabot ang kaguluhan. Tumaan sila para tingnan ang mga ito. Snow, anong nangyayari dito? Tanong ni Lily. Sagot ni Snow, ginagagalit na naman ako ni Zylan. Pinugbog siya ni Kuya Tyr. Umalis na sila para kunin ang lalaki nila. Namutla ang lahat ng mga salitang iyon. Agad na naglakad si Graham papunta kay Tyr na may edgy look. Tikat si Mr. Zylan and his group of friends and spoiled brats sa Strego City. Hindi natin kayang gawin na magpapalubha sa kanila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Kabanata 534. Ate Juliet, bakit ka naririto? Kahit na isang kilalang direktor sa antas ng Graham Cabot sa sinabing hindi niya kakayanin ang kahihinatnan ng pagkakasala kay Zylan Zenos at sa kanyang grupo. Ito ay maliwanag na ang mga batang ito ay medyo maimpluwensyang sa Strego City. Gayunpaman, hindi naman sila naapektuhan ni Tyr. Sabi niya, don't worry about it. They can turn the tide. You guys can continue with the shooting. I'll solve this. Pero Mr. Tyr, may iba pang gustong sabihin si Graham, ngunit hamarang si Winifred Zia. Pinakalma niya ang direktor, no worries, Graham. Everything will be fine. Just stay calm. My husband is an influential man. Okay. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi pa rin maiwasan ni Graham na makaramdam ng medyo pag-aalala. The crews shall continue with the shooting. Huwag antalahin ang pag-unlad. Plano ng kumpanya na ilabas ang pelikula sa bagong taon. Kailangang bilasan ang iyong koponan pataas. Si Graham at ang iba ay walang pagpipilian kundi ang magtiwala kina Tyr at Winifred dito. Nagpatuloy sila sa pamamaril, ngunit naapektuhan ng insidente ang pagganap ni Snow Fenner. Sunod-sunod na eksena ang kailangang i-reshoot dahil dito. Bagamat hinikayat ni Winifred ang iba na magtiwala kay Tyr, sa kaibuturan, nag-aalala pa rin siya tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang insidenteng ito ay naganap sa Strego City sa halip na sa Con City. Mahal, magiging okay ba ang lahat? Don't worry. Cyan Alliance is peanuts in my eyes. Parang hindi madali para sa movie crew na mag-film sa labas. Since I've bumped into this matter today, let's settle it, once and for all. Tapos, naglakad si Tyr sa gilid. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng phone number. Nakakonekta ang tawag. Ang boses ni Juliet Jones ay nanggaling sa kabilang panig. Kuya Tyr. Juliet, nasa Strego City ako.
Nasa tabi ako ng Dunham Lakes Broken Bridge. Marahas na nanginig ang puso ni Juliet sa sinabi ni Tyr. Nagmamadali siyang sumagot, Kuya Tyr, pupunta ako kaagad sa iyo sa loob ng 20 minuto. Hindi, mayroon kang 10 minuto. Oo, Kuya Tyr. Makalipas ang ilang minuto, ang nakakabinging tunog ng makina ay nagmula sa labas. Mahigit 100 mag-agarang sports car ang mabilis na dumaan at huminto sa gilid ng kalsada. Ang lahat ng mga pinto ng kotse ay nakabukas sa pamamagitan ng pag-indayog paitaas sa halip na kung paano ang karaniwang mga pinto ng kotse. Halos 20 tao ang bumaba mula sa mga sasakyan. Bawat isa sa kanila ay ang mayamang ikalawang henerasyon ng Strego City, ang mga uri ng spoiled brats na walang takot sa anumang bagay. May bitbit silang mga baseball bat o kadena sa kanilang mga kamay. Sa pangunguna ni Zylan at 2 sa kanyang mga kaibigan, nagyayabang sila patungo sa crew. May hawak pang crossbow si Zylan sa kamay niya. How dare you mess up with Cyan Alliance? Smash this place for me. Ang grupo ay nagtungo sa set ng pelikula. Bagamat nasaksihan ng mga inupahan na security guards ang sitwasyon, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit at hamarang sa kanilang daraanan. Nang marinig ng mga crew ang kaguluhan, agad nilang itinigil ang pamamaril. Agad namang lumabas sina Graham at Snow. Nang makita nila ang grupo ng Cyan Alliance, lahat sila ay nagsusuot ng takot sa mukha. Kuya Tyr, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nag-aalalang tanong ni Snow. Sa kabilang banda, medyo relaxed si Tyr. Tumayo siya at naglakad patungo sa grupo. Medyo mabilis yan. Yun lang ang kaya mong tawagan. Masyadong maliit na tao para makipag-away. Anak, how dare with me? Sa sobrang galit ni Zylan ay itinaas niya ang crossbow sa kanyang kamay at itinutok kay Tyr. Tapat na ang isang suntok para sa isabog ang ulo mo. Ang kailangan ko lang ay hilahin ang gatilyo. Lumuhad ka sa akin at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Pagkatapos, putulin mo ang iyong mga paa, o papatayin kita. Nanlamig ang mukha ni Tyr. I hate it the most when someone pointing this kind of thing at me. Biglang sinugod ni Tyr si Zylan sa isang iglap. Sa isang kisap mata, nahulog na sa kamay ni Tyr ang crossbow na nasa kamay ni Zylan. Ngayon, nangangahas ka pa bang makipaglokohan sa akin? Ano? Nagulat si Zylan, ganun din ang grupo ng mga spoiled brats sa likod niya. Walang inaasahan na ganito kabilis kumilos si Tyr. Kid, put the crossbow down. Or else I'll make you look bad. Alam mo ba kung kanino itinuturo mo ang iyong pana? Siya ang young master ng Xenos family ng Strego City. Kapag may nangyari sa kanya, buong pamilya mo ang magkakagulo. Puff! Walang pakialam si Tyr sa banta na iyon. Paimpel niyang ibinaba ang crossbow at pinaputukan si Zylan. Tumagos ito sa hita ni Zylan. Napasigaw si Zylan at napaluhod sa lupa kasabay ng kabog. Nataranta ang lahat sa sitwasyon. Walang nag-iisip na magiging ganoon ka-daring si Tyr. Walang alinlangan, ang palaso na ito ay mapilayan si Zylan. Napaungol si Zylan. Kayong lahat, bawat isa sa inyo, patayin ninyo siya. Ang mga miyembro ng Cyan Alliance pagkatapos ay dumungaw kay Tyr na may pulang mata. Bilang isang mayaman at makapangyarihang pangalawang henerasyon sa Strego City, wala ni isa sa kanila ang napahiya ng ganito. Samantala, isang pulang sasakyan ang nagmaneho papunta sa kanila sa isang iglap. Ang kotse ay tumawid sa dilaw na mga tip. Pagkatapos, umakyat ito hanggang sa eksena. Nang huminto ang sasakyan, narinig ang boses ng isang nangingibabaw na babae bago bumaba ng kotse ang driver. Tumigil nga kayong lahat. Gaano ba kaititing ang tingin ninyo sa buhay ninyo? How dare you look for trouble here? Ang boses na iyon ay kay Juliet. Maaaring hindi siya maingay ngunit napakatindi ng boses na maririnig ng lahat ng naruroon. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses at nakitang lumabas si Juliet mula sa pulang sasakyan. Ate Juliet. Ang grupo ng mayabang na mayamang ikalawang henerasyon ay namangha sa presensya ni Juliet. Hindi nila inaasahan na magpapakita ang demonyo. Hindi kaya nagkataon lang. Hindi ito nagkataon. May sinabi ngayon si Juliet tungkol sa kung gaano kaliit ang iniisip nila sa buhay nila. Sa katunayan, ang mga spoiled brats na ito ay ang parehong grupo ng mga tao na nakasama ni Juliet sa pabrika. Si Zylan ang nagbigay ng Invisible XLT crossbow kay Juliet noon. Sila ang pinaka-prestihiyosong Cyan Alliance sa Strego City. Si Juliet ang pinuno ng grupo. Ate Juliet, bakit ka nandito? Ate Juliet.
Agad namang binati ng mga miyembro ng Cyan Alliance si Juliet. Ang tono ng kanilang boses ay nagpapahiwatig ng magkahalong paggalang at pagkamangha. Malungkot ang mukha ni Juliet. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang sampal at sipa. Ilang lalaki ang itinapon ni Juliet sa lupa. Pagkatapos, tumungo si Juliet kay Tyr at magalang na tinawag siya bilang Kuya Tyr. Nagulat ang lahat. Natigilan si Graham, gayon din sina Snow at Lily Zimmerman. Para naman kay Zylan at sa iba pang Cyan Alliance, ang kanilang mga puso ay nanginginig ng husto sa pagliko ng kaganapan. Ano ang nangyayari? Sino itong binata para kay Juliet para tretuhin siya ng ganoong kagalang-galang? Kabanata 535. Iniimbestigahan mo ba ako? Si Juliet Jones ay isang sikat na demonyo sa Stego City. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilya Jones sa Half City of the West at malaking kapatid na babae ng Cyan Alliance. Siya ay isang nangingibabaw na individual sa Stego City, kung saan maaari niyang tawagan ang hangin at ipatawag ang ulan upang mag-utos sa kanya. Gayunpaman, bakit naging mapagpakumbaba ang isang katulad niya sa harap ng binata? Maliwanag sa Cyan Alliance na may bakas ng takot sa tono ni Juliet. Hindi sumagot si Tyr. Umiling lang siya at umupo sa isang tabi habang umiinom ng tsaa. Juliet, on the other hand, wore a gloomy expression. She scanned this group of the rich second generation. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Pumalakpak, pumalakpak. Sunod-sunod na lumuhad ang lahat ng mayayamang bata sa lupa. Si Zylan, na nasa harapan ng grupo, ay matagal nang nakakalimutan ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang hita dahil lubos siyang natulala sa mga sandaling ito. Ano ba ang nangyayari? Anong klaseng big shots ang pinagkaguluhan niya? Kinaladkad pa niya si Juliet, ang demoness, sa kanyang gulo. Ate Juliet. Napatingin si Zylan kay Juliet na may takot sa mukha. Pumaba ka. Ate Juliet, please. Please, spare me. Sabi ko, bumaba ka na. Lalong lumakas ang tono ni Juliet. Halatang nairita siya. Kinilig si Zylan at masunuri na napahiga sa lupa. Umaway si Juliet sa isa pang rich kid sa tabi niya. Agad niyang inabot ang isang baseball bat kay Juliet. Boom! Bakas sa mukha ni Juliet ang walang awa. Malakas niyang binasag ang bakal sa kabilang binti ni Zylan. Tulog talon. Inampis niya ng baseball bat ang magkabilang binti ni Zylan ng 100 beses. Nang tuluyan na siyang huminto, dagwang gulo ang mga binti ni Zylan. Umalangaw-ngaw sa broken bridge ang malungkot na sigaw ni Zylan. Parang distressed siya. Sa wakas, inihagis ni Juliet ang dagwang baseball bat sa isang tabi. Pagkatapos, lumingon siya at tumingin kay Tyr. Ikinaway ni Tyr ang kamay niya. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Juliet. Muli niyang tiningnan ang mga lalaking iyon at sinabi sa malalim na boses. Kung sino man sa inyo ang maglalakas loob na maghanap ulit ng gulo sa Whitesnake movie crew. That would be the end of you. Naramdaman ng grupo ang pagtusok ng kanilang anit. Nagsalita na si Juliet, walang maglalakas loob na dumating na naghahanap ng gulo. Walang gustong maghukay ng sarili nilang libingan. Lumabas ka na. Ang grupo ay hinalinhan, dahil ang kanyang mga salita ay isang hudyat para sa malaking pagpapatawad. Tinala nila ang ngayon ay walang malay na si Zylan at mabilis na tumakas. Si Juliet naman ay napalingon kay Tyr. Ang nangingibabaw na tingin sa kanyang mukha ay nawala ng walang bakas. Napalitan ito ng respeto at takot. Malamig ang ngiti ni Tyr sa loob ng kanyang puso. Medyo exaggerated ang ugali ni Juliet sa kanya. Natatakot ka ba sa akin? Malamig na tanong ni Tyr sa kanya. Nanginginig ang puso ni Juliet. Hindi siya sigurado kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Tyr at sumagot, paano mo nalutas ang gulo na dulot ng iyong kapatid na si Kendall Jones? Mabilis na sagot ni Juliet. Ang aking ama ay nagkasakit dahil sa kanyang pagkamatay. Ang iba sa aking pamilya ay galit na siya ay pinatay. Iniimbestigahan nila ang mga bakas na iniwan ng mga killer ng Kendall. Haha. Tumawa si Tyr at hindi na nag-probe pa. Brother Tyr? Habang nananatili ka sa Stego City, huwag mag-atubiling ipaalam sa akin kung kailangan mo ako para sa anumang bagay. Umiling si Tyr. Pumunta lang ako dito para magbakasyon. Hindi naman ako mag-iistorbo sa'yo. You can go back to your business. Ngunit Brother Tyr, narinig ko na ang Autumnfield Group ay gustong bumuo ng negosyo nito sa Stego City at sinusubukang makipag-ayos sa Southern Business Association.
Bago natapos ni Juliet ang kanyang mga salita, bigla siyang pinutol ni Tyr. Juliet, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Iniimbestigahan mo ba ako? Bumilis ang tibok ng puso ni Juliet. Nagmamadali niyang sabi. Hindi iyon, Kuya Tyr. Sa tuwing gustong manirahan sa Strego City ang isang outsider company, natural na makakarating sa pamilya Jones ang ilang impormasyon. Hindi kita sinasadyang imbestigahan. Haha, Juliet, sana ay hindi mo makalimutan ang sinabi ko sa iyo noon. Huwag na huwag mo akong ipagkanulo, kung hindi, mamamatay ka sa miserableng kamatayan. Oo, Kuya Tyr. Ikinaway ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, alam ko na ang mga higanting tulad ng pamilyang Jones ay bihirang makipagtulungan sa mababang antas ng mga alyansa tulad ng Southern Business Association. Ang pamilya Saxton na magbigay daan, tama ba ako? Tumango si Juliet at sinabing, oo, Kuya Tyr. Ang pamilya Saxton ay medyo maimpluwensyahan din sa Strego City. You can get going with your work. Tatawagan kita kung kailangan ko ng tulong mo. Oo, Kuya Tyr. Pagkaalis ni Juliet, nanatili dito si Tyr at Winifred Zia maghapon. Ang mga problema ni Snowfenner ay naalis na ngayon. Ang lahat sa Whitesnake movie crew ay natuwa sa kinalabasan. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Tyr dahil nagawa pa niyang mapanatili ang kanyang paghahari kahit sa Strego City. Kinagabihan, nag-dinner sina Tyr at Winifred kasama ang crew. Pagkatapos, bumalik sila sa apartment para sa gabi. Nasa kalagitnaan na ng gabi. Nasa villa niya si Juliet. Nakabikini siya at lumalangoy sa pool sa harap ng villa. Dumating na ang taglamig. Ang temperatura ng Strego City ay mas mababa sa 10 degrees sa oras na ito ng taon. Gayunpaman, si Juliet ay lumangoy ng ilang lap sa pool, gaya ng ginawa niya noong tag-araw. Sa wakas, nilubog niya ang sarili sa tubig. Napabuntong hininga siya at nanatili sa ilalim ng tubig ng mahabang panahon. Ang nagyayelong malamig na tubig ay patuloy na nagpapasigla sa kanyang balat kasama ng kanyang utak. Si Juliet ay hindi nag-practice ng winter swimming noong nakaraan. Kahit na sa mga araw ng tag-araw, bihira siyang gumamit ng pool sa bahay. Mas pinili niyang alagaan ang kanyang kagandahan sa pamamagitan ng pagbuhos ng gata sa malaking bathtub. Pagkatapos, magwiwisik siya ng ilang petals ng bulaklak sa tubig at maliligo ng gatas. Ito ay isang normal na gawain para sa lahat ng mayayamang babae. Pagkatapos ng lahat, layunin ng bawat babae na magmukhang maganda. Mula nang bumalik si Juliet mula sa Con City, ang kanyang mga gawi ay ganap na nagbago. Magbabad siya sa pool ng halos 1 oras araw-araw, maulan man o umaraw. Sa ngayon, pinipigilan ni Juliet ang kanyang hininga at ibinaon ang kanyang buong katawan sa ilalim ng pool. Napapaligiran ng malamig na tubig at tinakpan ang bawat pulgada ng katawan ni Juliet. Ang tubig ay lumikha ng isang ilusyon ng pag-trap sa kanya sa isang makitid na space. Sa ilalim lamang ng napakasikip na espasyo ay naramdaman ni Juliet ang kaginhawahan at kapayapaan para sa kanyang pusong hindi mapakali. Gusto niya talagang magkaroon ng magandang tulog sa ilalim ng pool, sa isang makitid na lugar tulad nito. Bigla siyang nakaramdam ng lamig sa dibdib. Pinuksan niya ang mga mata niya ng biglang. Isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Sa gitna nito ay matinding kilabot. Kabanata 536. Ang Haunted Soul. Ito ay maaaring isang ilusyon, ngunit ito ay isang tunay na bagay sa opinyon ni Juliet Jones. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula noong bumalik siya mula sa Con City. Hindi na siya nakatulog ng maayos simula noon. Sa tuwing nakahiga siya sa kama at nakapikit, lilito ang mukha. Ito ay isang nakakatakot na mukha. Umaagos ang dugo mula sa mga mata, ilong, at bibig nito. Ang mukha na iyon ay unti-unting nag-transform sa isang lalaki. Duguan ang buong mukha niya. Nakasuot ito ng mabagsik na ekspresyon na may itim na butas na kasing laki ng kamao sa kanyang leeg. Ito ay ang multo ni Kendall Jones. Sa tuwing matutulog na si Juliet, hindi maipaliwanag na lilito siya sa bintana ni Juliet. Pagkatapos, unti-unti itong gumagalaw papunta sa kanya. Sa huli, ididikit ni Kendall ang kanyang mukha sa mukha ni Juliet. Kakausapin niya si Juliet sa isang trahedya na boses, na sinasabi sa kanya na siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan at na ito ay napakalamig doon, kaya gusto niyang si Juliet ay sumama sa kanya. Gabi-gabi, makikita ni Juliet ang multo ni Kendall. Kahit na noon pa man ay malupit at matigas ang loob ni Juliet, masasaktan pa rin siya sa uri ng takot at pagpapahirap na dala ng espiritu.
Tinabi pa niya kay Jeren ang tungkol dito at hiniling na ipagdasal siya nito. Gayunpaman, ang panalangin ay walang gaanong epekto sa kanyang sitwasyon. Sa mga araw na ito, si Jeren ay kasama ni Juliet sa gabi. Para siyang ama na nanatili sa tabi ng kanyang anak, aalis lang nang makatulog si Juliet. Mahigit isang buwan na ang nakalipas mula nang madama ni Juliet ang labis na pagkabalisa at wala kahit isang sandali ng kapayapaan. Kaya naman, pinili niyang maligo sa swimming pool. Hinayaan niyang tumagos ang nagyayelong tubig sa kanyang katawan at mapuno siya. Pinigyan nito ang hindi mapakali na puso niya ng maikling sandali ng katahimikan. Hindi inaasahan ni Juliet na magpapakita si Kendall sa mismong sandaling ito. Nahanap na siya ng kanyang multo kahit nagtago siya sa ilalim ng malamig na swimming pool. Nakakatakot pa rin ang itsura ni Kendall sa ilalim ng tubig. Tumudugo siya sa buong mukha na may salungat na ekspresyon, minsan, tumatawa siya, at sumunod, umiiyak siya. Naglakad lang siya patungo kay Juliet, hakbang-hakbang, mula sa layo ng 1 o 2 metro. Ang madugong buta sa kanyang leeg ay nagsimulang lumaki at lumaki. Sa wakas, natanggal ang kalahati ng kanyang leeg. Nang walang suporta mula sa kanyang leeg, bumagsak ang ulo ni Kendall sa kanyang balikat. Mas nakakatakot ang itsura niya ngayon. Ang dugo gushed out mula sa butas sa kanyang leeg, ang dumadaloy na lumalagong mabigat. Sa wakas, ang tubig ng buong swimming pool ay kinulayan ng pula ng dugo. Parang isda ang katawan ni Kendall habang lumalangoy papunta kay Juliet. Sa huli, nakaharap muli ni Kendall si Juliet. Wala pang 1 sentimetro ang pagitan ng kanilang mga mukha, halos para silang magkadikit. Nandito si Tyr sa Strego City. Kailangan mo siyang patayin para ipaghiganti ako. After he dies, it's your turn. Why don't you calm down and stay with me? It's freezing down here. Palagi akong nahihilo habang nasa balikat ko ang ulo ko. Bakit hindi mo ako pahiram ng leeg mo? Ang maulap na boses at mga salita ay mabangis na naglalaro sa nerbiyos ni Juliet. Pagkatapos, nakita ni Juliet ang mga kamay ni Kendall na natatakpan ng mga pulang ugat na umaabot sa kanya. Parang gusto niyang sakalin ng kamay si Juliet. Gustong tumakbo ni Juliet, ngunit napagtanto niyang nakalock ang buong katawan niya na para bang may nanglamlam sa kanya para pigilan siyang tumakas. Hindi lang siya makatakbo, hindi rin niya maigalaw ang katawan niya. Palapit ng palapit ang kamay ni Kendall. Sa wakas, hinawakan niya ang leeg ni Juliet. Ang sakit ng leeg ko. Ang sakit ng ulo ko. Pahiram sa akin ang leeg mo. Pakiramdam ni Juliet ay masusuffocate na siya. Sa wakas ay nakalabas na rin siya ng hininga. Arg! Nagsimulang mabulunan si Juliet sa tubig. Instinctive niyang sinipa ang kanyang mga binti. Tinubukan niyang kumawala kay Kendall, ngunit nakakagulat na malakas ang pagkakahawak nito. Hindi siya makalayo sa kanya. Purr, purr, purr. Isang malaking halaga ng tubig ang bumuhos sa kanyang bibig at saka pilit na pinapasok sa kanyang mga baga. Lalong natakot si Juliet. Tilat ang mga mata niya at duguan. Mabilis na naubos ang kanyang lakas sa kanyang katawan. Pakiramdam ni Juliet ay malapit na siyang mamatay. Nakita pa niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa ay nakatakas na sa kanyang katawan. Alam niyang mamamatay na siya, na kailangang kalagkarin siya ni Kendall sa impyerno kasama niya. Pakiramdam ni Juliet ay wala nang magawa at desperado sa ilalim ng swimming pool. Para siyang malapit nang mamatay sa ilalim ng ocean. Nang maramdaman niya na ang kanyang kaluluwa ay malapit ng tuluyang mahiwalay sa kanyang katawan, nagmula ang mga tulamsik na tunog mula sa itaas. Isang puting figure ang tumalon sa tubig at lumangoy patungo kay Juliet ng napakabilis. Ang figure ay si Jeren. Sa mga mata ni Juliet, si Jeren ay tila isang anghel na ipinadala mula sa langit upang tulungan siya. May nakita pa siyang glow sa paligid ng katawan ni Jeren. Mabilis na lumangoy si Jeren sa gilid ni Juliet, at sa kanya hinawakan ang kamay ni Juliet. Pilit na tinatanggal ni Jeren ang kamay ni Kendall sa leeg ni Juliet. Gayunpaman, si Kendall ay walang awa at tumanggi na pakawalan si Juliet. Nagalit ang monghe. Galit na tinitigan niya si Kendall na parang umuungal. Hayaan mo na. Ang sandaling iyon ay nagbigay kay Juliet ng pakiramdam ng seguridad at katatagan. Sa tingin niya, hanggat nananatili si Jeren sa tabi niya, hinding-hindi siya mapapasok sa gulo. Sa mata ng monghe, hindi maaaring si Kendall ang sumakal kay Juliet. Ito ay katawa-tawa. Wala pang multo sa mundong ito. Ito ay imahinasyon ni Juliet. Siya ang sumasakal sa sarili at naiuyugyog ang sariling katawan. Sa wakas, nagawang tanggalin ni Jeren ang mga kamay ni Juliet sa kanyang leeg sa pamamagitan ng puwersa.
Sobrang higpit ng hawak niya sa leeg niya. Nang tanggalin niya ang kamay ni Juliet sa kanyang leeg, ang mga kuko nito ay tumusok sa kanyang laman at nag-iwan ng ilang dagwang gasgas. Hinawakan ni Jaren si Juliet sa kanyang mga braso at pagkatapos ay desperadong lumangoy patungo sa ibabaw ng tubig. Ang maikling distansya ay 2 o 3 metro lamang ang layo. Gayunpaman, naramdaman nito na kasing haba ng distansya mula sa lupa hanggang sa buwan si Juliet. Splash! Sa wakas, inilabas ni Jaren si Juliet sa tubig. Sa sandaling siya ay lumabas, siya ay sakam na sumipsip ng napakalaking dami ng sariwang hangin sa kanyang mga baga. Pagkatapos, marahas siyang umubo. Sa sobrang pag-ubo ay hindi siya kaaya-aya na para bang saysubog na ang kanyang dibdib. Hindi ito tumigil ng mahabang panahon. Kinuha ni Jaren ang moment at binuhat si Juliet papunta sa poolside. May ilang takot na bumabalot sa kanyang mukha. Tumangala si Juliet sa monghe. Hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang mga mata. May natitira pang pagkalito sa mga mata niya. Huminga ng malalim si Jaren at sinabi kay Juliet, nag-i-imagine ka na naman. Kabanata 537. Masyadong presyon. Napabuga ng hangin si Juliet Jones. Namumutla ang mukha niya na halos walang buhay na natitira sa kanya. Jaren, Budista ka. Dahil naniniwala ka na may mga Diyos sa mundong ito, naniniwala ka ba na may mga multo din? Tanong niya. Medyo natahimik si Jaren. Hindi rin niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Juliet. Pagkatapos, tinulungan niya itong tumayo mula sa lupa, nagtanong, gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi. Sigaw ni Juliet, biglang naging maingay. Maya-maya lang ay lumabas ang isang katulong ng mansyon na may dalang tuwalya para tulungang matuyo ang basang-basang katawan ni Juliet. Umalis ka. Marahan na itinulak ang utusan, pumasok si Juliet sa banyo sa loob ng mansyon. Isang milk bath ang inihanda sa banyo. Pinabad lang ni Juliet ang sarili sa batya bago lumabas. Pagkatapos noon, nagbanlo siya ng malinis sa katawan at nagpalit ng bagong set ng damit. Nakatayo sa harap ng salamin, tinitigan ni Juliet ang sarili niyang refleksyon. Namumutla pa rin ang girl na nakatingin sa kanya mula sa salamin, tila walang buhay, na para bang natuyo ang kanyang sigla. Ito ay sa katunayan na totoo. Mula nang bumalik mula sa Con City, sa loob ng mahigit 1 buwan, ang mental state ni Juliet ay nagkaroon ng matinding dagok na nagpabawas ng kaunti sa kanyang timbang. Pinatunayan nito na ang isip ng isang babae ay hindi maihahambing sa isip ng isang lalaki. Si Juliet Jones ay halos kapareho kay Joe Quintes. Gayunpaman, makakain at natutulog pa rin si Joe pagkatapos patayin ang sarili niyang kapatid at ama. Wala siyang naramdamang psychological pressure. Marahil, kung hinanap siya ng mga multo ni na Julian Quintes at Jack Oda Quintes, nawasak pa rin silang lahat ni Joe. Pero iba si Juliet. Hindi niya kayang ipasa ang pagsubok na ito. Kaya lang, patuloy niyang tinitigan ang sarili, unti-unting hinayaan na gumala ang isip. Maya-maya lang ay parang kumikislap ang mga ilaw sa banyo. Sa salamin, nakita ni Juliet ang back profile ng silhouette na nakaharap sa kanya. Ang silhouette na ito ay pag-aari ni Kendall Jones. Kaagad, si Juliet ay tila dumanas ng isa pang demonyo. Pinagmasdan niyang dahan-daang lumingon sa kanya ang ulo ni Kendall, hanggang sa nakatingin na ang mukha nito sa kanya, ngunit nakatalikod pa rin ang katawan nito. Sa salamin, tumawa si Kendall. Ah! Misteryosong sigaw ni Juliet, binasag ng suntok ang salamin. Nabasag ang salamin sa malutong na ingay, at tuluyang nawala ang lalaking nasa salamin. Nasugatan mula sa basag na salamin, tumulo ang dugo mula sa kamao ni Juliet, na bumabagsak sa palanggana ng patak. Sa isang sandali ng desperasyon, si Jaren ay pumasok sa banyo. Upang maiwasan ang pag-aalinlangan, tinakpan niya ang kanyang mga mata ng puting tela. Ma'am, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Jaren habang lumalapit kay Juliet, umaasa sa kanyang sentido. Jaren, nandito na naman siya. Napasigaw si Juliet, lumingon upang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Jaren, natatakot. It's just a hallucination. My lady, you're under too much pressure. Lumabas ng banyo sina Jaren at Juliet at bumaba para umupo sa isang sofa. Ginawa siya ni Jaren ng isang tasa ng ginger tea, umaasang matulungan si Juliet na magpainit ng kanyang katawan. Gayunpaman, biglang sumugod ang mayordomo ng mansyon at sinabing, "Young miss, hinihiling ka ng matandang amo." Ano? Biglang ibinaba ni Juliet ang kanyang inumin, naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso.
Dumidilim na kaya bakit siya tinatanong ng kanyang ama. Higit pa rito, mula nang mamatay si Kendall, si Del Jones ay patuloy na nakahiga sa kama dahil sa kalungkutan, at matagal na rin mula noong nakita niya si Juliet. Bakit ngayon lang niya ito gustong makita? Medyo hindi mapalagay si Juliet. Dahil hindi siya sumagot, nagsalita si Jaren, "My lady is not feeling well today. She'll go tomorrow." Gayunpaman, mukhang nababagabag, sumagot ang mayordomo, "Batang binibini, may ipinadala ang matandang Panginoon upang sunduin ka." Naghihintay na ang sasakyan sa labas. Sa wakas ay tumayo si Juliet. Dahil may pinadala si Del para i-escort siya, hindi na siya nakapagtago. "Samahan na kita," sabi ni Jaren. "Okay," sagot ni Juliet. Lumabas ang dalawa sa mansyon nang makita ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa entrance. Ang driver ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may balbas. Kilala ni Juliet ang lalaking ito. Ang kanyang palayaw ay Big Beard, isa sa maraming piling mandirigma sa ilalim ng utos ng kanyang ama. Bilang isang first-rate na pamilya sa Timog, ang Jones ay natural na mayroong toneladang piling mandirigma. At bilang patriarch ng pamilya Jones, natural na maraming personal na mandirigma si Del. Isa sa kanila si Big Beard, na pumangatlo sa mga manlalaban na naglilingkod sa ilalim ng direktang utos ni Del. Kaya naman, pinahahalagahan siya ni Del. Dahil pinadala ni Del si Big Beard dito, ibig sabihin may importanteng bagay siya kay Juliet, kaya kailangan niyang pumunta. "Young miss, ganito po." Magalang na binuksan ni Big Beard ang pinto para kay Juliet, pagkatapos ay pumasok sina Juliet at Jaren. Makalipas ang halos 10 minuto, dumating ang sasakyan sa isang malaking European-style manor. Ito ang mansyon ng pamilya Jones sa Strego City. "Young miss, hinihintay ka ng matandang master sa Memorial Hall. Please come with me," sabi ni Big Beard. Memorial Hall. Napabuntong hininga si Juliet. Malakas ang tibok ng puso niya nang makaramdam siya ng takot. Bakit sa Memorial Hall? Hindi pa nagtagal ang libing ni Kendall, kung saan inilagay ang kanyang larawan sa Memorial Hall ng pamilya Jones. Bakit bigla siyang gustong makilala ni Del doon? May narinig kaya siya? Habang si Juliet ay palaging masungit, kahit ang pakikitungo sa kanyang ama ng may pagkapuot, ngunit ngayon na siya ang may kasalanan, ang dalaga ay nakadama pa rin ng pangamba. Kahit na ang kanyang ama ay isang mapurol na tao, pagkatapos ng pagiging patriarch ng pamilya Jones sa mahabang panahon, mayroon pa rin siyang tiyak na dominanteng aura. Ipare sa kung paano lumalala ang estado ng mental ni Juliet araw-araw sa loob ng higit sa isang buwan, hindi niya maiwasang mabalisa ngayon. Sa pangunguna ng Big Beard, pumunta sina Juliet at Jaren sa Memorial Hall ng pamilya. Madilim na ngayon sa labas, nagsimulang bumagsak ang ambon mula sa kalangitan. Sa loob ng bulwagan ng pang-alaala ng Jones, si Del ay nakatayong mag-isa sa harap ng mga larawan ng lahat ng kanyang mga ninuno, mukhang malungkot. Tinitigan niya ang larawan ng anak habang nasa malalim itong pag-iisip. Ang kanyang mental state ay tila kakila-kilabot din. "Kendall, 1 buwan ka nang wala. Miss na miss ka na ng tatay mo. Ngayon, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin?" Ulong ni Del sa kanyang sarili, mukhang sumasalungat sa mga luhang kumikislap sa kanyang mga mata. "Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko ngayon." Maya-maya lang ay maririnig na ang mga yabag sa labas ng hall. Mabilis na pinunasan ni Del ang kanyang mga luha at inayos ang kanyang likod. Paglingon niya sa labas ng pinto, nagsalita siya sa seryoso at seryosong tono, "Nandito ka na." Kabanata 538. Lumuhod. Sa pasukan, si Big Beard at Jaren ay umatras sa gilid, habang si Juliet Jones ay pumasok sa bulwagan, na mukhang walang pakialam. "Pare," walang emosyong bati niya sa boses. Sa buong buhay niya, tiningnan niya ang ama niyang ito bilang isang malaking kaaway. "Magsindi ng kandila," utos ni Del Jones. Kumuha si Juliet ng kandila at sinindihan, pagkatapos ay magalang na inilagay ito sa harap ng mga larawan ng kanyang mga ninuno. Umarap siya kay Del, tinanong niya, "Pare, bakit gabing-gabi na at pinatawag mo ako dito? Nakarating na ba si Tear Summer sa Strego City?" Tanong ni Del. "Oo," simpleng sagot ni Juliet, tumango. "Nakilala ko na siya." Ngayon, sa Dunham Lakes Broken Bridge, si Zylan Zenos ay nagpunta upang istorbohin ang Whitesnake production crew at itinuwid ni Tear Summers. Pagkatapos, nagalit si Zylan at tinawag ang Cyan Alliance, kung saan sa wakas, kinailangan kong tumayo at lutisin itong issue. Del scoffed and said,
tinatrato mo ba talaga si Tyr Summers bilang master mo ngayon? Nagdilim agad ang ekspresyon ni Juliet. Pare, ang ganoong sitwasyon, kung hindi ako sumuko, pinatay na rin ako ni Tyr Summers. Wala akong choice. He's very powerful. If we want a revenge brother, we can't do it by force. So, we have to plan this properly, because even Jeren is no match for Tyr Summers. Kaya, pagkatapos bumalik sa Strego City, hindi tinupad ni Juliet ang kanyang pangako kay Tyr sa pamamagitan ng pagsisinungaling na si Kendall Jones ay pinatay ng isang assassin. Sa halip, sinabi niya lang kay Del at sa pamilyang Jones na si Tyr ang pumatay kay Kendall. Sinabi ni Juliet kay Del ang eksaktong kwento ng nangyari sa Con City, maliban sa katotohanan siya ang pumatay kay Kendall. Pinaluktot niya ang mga katotohanan at sa halip ay sinisi niya ang pagpatay kay Kendall kay Tyr. Gaya ng inaasahan, hindi kayang maging loyal ang babaeng ito. She would never willingly serve Tyr as his pawn. Huminga ng malalim si Del bago nagtanong, then, what is Tyr Summers' business here in Strego City? Sumagot si Juliet, ang asawa ni Tyr Summers, si Winifred Zia, ay ang presidente ng Autumn Field Group. Ang Autumn Field Group na ito ay nakikitungo sa mga damit at naging sikat na sikat online kamakailan. At saka, napakabilis ng pagdevelop ng grupo sa Riverdale Province. Tinusubukan na nilang pumasok sa Southern Regions Market kaya nagtayo na sila ng branch dito sa Strego City. Pero ngayon, hinahawakan na sila ng Saxton Southern Business Association ng pamilya. Lately, nagiging matako ang pamilya Saxton. Tiyak na humihingi sila sa Autumn Field ng impossible sum, di ba? Sabi ni Del. Tama na, pagsang-ayon ni Juliet, tumango. Ngunit sa palagay ko ang pagpasok ng Autumn Field sa Strego City ay isang pagkukunwari lamang that Tyr Summers is insanely ambitious. He's definitely not only here for Autumn Field, but also to take over our city. Napansin ko ito noong nasa Con City ako. Si Tyr Summers at ang Riverdale King na iyon, si Carson York, ay may hindi pangkaraniwang relasyon. Para silang dalawang magnet, mahigpit na nakagapos. Sa pagsuporta sa kanya ni Tyr Summers, unang nasakop ni Carson York ang North River ng Riverdale, pagkatapos ay kinuha niya ang buong probinsya. Ngayon, kahit ang pamilyang Quintes ng Astral Province ay tila nasa kanila na. Ang kanilang huling layunin ay marahil ang buong katimugang rehiyon, kaya naman binabalak nilang lusubin ang Strego City ngayon. Ahaha! Umagalpak sa tawa si Del. Isang hamak na Riverdale King ang gustong makipagkompetensya sa isang first-rate na pamilya sa Timog. Sino sa tingin niya? Kinasusuklaman ni Del itong tinatawag na Riverdale King. Nabibilang sa isang first-rate na elite na tribo ng Timog, natural na mayroon siyang batayan upang maging kumpiyansa. Gayunpaman, hindi pumayag si Juliet. Matapos masaksihan kung gaano kaitikot si Tyr Summers, alam niya na hindi magiging ganoon kadali ang mga bagay. Pare, ano man ang layunin ni Tyr Summers at Carson York, dahil nasa Strego City ngayon si Tyr Summers, kailangan nating ipaghiganti si Kuya. Napag-isipan ko na. Sa ilang araw, mag-iisip ako ng paraan para maakit siya sa ating teritoryo, kung saan magtatakda tayo ng isang ambush ng maaga. Ito ay parang pagbaril ng isda sa isang bar aisles. Narinig ko na ang isang malaking grupo ng mga world-class na assassin, mga mersenaryo, maging ang mga bounty hunters ay nakapasok sa mga hangganan ng Celestial Empire kamakailan. Mukhang narito sila sa paghabol sa isang tao na nagdulot ng isang malaking kaguluhan. Medyo sa kanila ay nasa loob pa ng bansa, kaya kung gusto nating patayin si Tyr Summers, baka pwede natin silang kunin. Inaakala mo ba na hindi sapat ang mga manlalaban ng pamilya natin para harapin ang Tyr Summers na iyon? Sabi ni Del. Sandaling natahimik si Juliet bago tumango ng mariin. Idinagdag niya, pare, maliban kung tinutulungan kami ng tagapag-alaga ng Golden Temple, kasama ang mga elite ng aming pamilya, maaaring hindi kami sapat para patayin si Tyr Summers. Gayunpaman, ang tagapag-alaga ng Golden Temple ay kikilos lamang kapag ang pamilya Jones ay nasa bingit ng pagkawasak. Tumango si Del. All these years, palagi kang nakikipag-away sa kapatid mo. Pero who knew that you'd be so earnest this time around? Tumigil ang puso ni Juliet. Pakiramdam niya ay may malalim na kahulugan ang mga sinabi ni Del. Mabilis niyang sinabi, kahit ano, si Kendall ay ang aking nakababatang kapatid. Bilang kapatid niya, syempre gusto kong ipaghiganti siya. Ako rin ang may kasalanan kung bakit wala akong silbi.
Nung nakita ko si Tear Summers na pinatay si Kendall sa harapan ko, nakatayo lang ako at nanunood. Hindi ko siya natulungan. Kaya, hinahamak ko si Tear Summers. Ngayon na talaga. Tanong ni Del. Biglang nag-iba ng tono at bigla siyang sumigaw, Juliet Jones, lumuhad ka. Ano? Ulalas ni Juliet. Nanginginig ang puso niya habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Del. Lumuhad. Umungol na naman si Del. Lumaki ang takot sa puso ni Juliet. Gayunpaman, sinisikap niyang kumbansihin ang sarili na huwag magpanik. Pare, bakit mo ako pinapaluhod? Tanong ni Juliet. Bakit ako luluhod? Duguan na ang mga mata ni Del. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng maliliit na daluyan ng dugo at mga ugat na lumalabas sa kanyang noo. Kasunod ng malakas na palakpakan, hinampis ni Del ang isang jade bangle sa counter para sa mga kandila. Juliet Jones, alam kong wala kang paggalang sa kanya. Ngayon, sa harap ng iyong ina lumuhad ka. Ang jade bangle na ito ay relic na naiwan ng ina ni Juliet. Isa rin itong pamana ng pamilya sa panig ng kanyang ina. Bago pumanaw ang ina ni Juliet, ibinigay niya ang bangle na ito kay Del, na hinihiling na ibigay niya ito kay Juliet bilang dot niya kapag ikinasal ang kanilang anak. At bago mangyari iyon, ang pagkakita sa jade bangle na ito ay katulad ng pagkakita sa kanyang ina ng personal. Kabanata 539. Jeren, nasira mo ang isa pang relihiyosong panuto. Bagaman hindi nirerespeto ni Juliet Jones ang kanyang ama, si Del Jones, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang ina. Kasunod ng isang kalabog, sa wakas ay napaluhod si Juliet. Ito ay tulad ng pagluhod sa kanyang namatay na ina, si Kendall Jones, at ang iba pang mga ninuno ng pamilya Jones. Mariing nakasimangot si Juliet, sinusubukang gumanap ng isang karakter na naagrabyado. Kailangan niyang tingnan ang bahagi. Pare, hindi ko maintindihan, sabi niya. Gayunpaman, nagalit si Del at sumigaw, nagpapanggap ka lang na inosente. Juliet Jones, alam ko na ang buong kwento. Ngayon, bago pa man sabihin sa akin ng mga ninuno ng ating pamilya, ang iyong ina, at ang iyong kapatid. Bakit mo patayin ang iyong kapatid, si Kendall Jones? Tumabog ang ulo ni Juliet dahil sa ingay at nablangko ang isip niya. Gayunpaman, ang pagkalito na ito ay tumagal lamang ng ilang segundo bago ito nawala ng walang bakas. Napakamot ng ulo si Juliet, sinabing, napatay si Kendall ni Tear Summers. How dare you try to make excuses? Tumagundong si Del. Juliet Jones, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sagutin mo ako ng tapat. Pinatay mo ba ang iyong kapatid, si Kendall Jones? Hindi ko ginawa. Tanggi ni Juliet. Nanlaki ang mga mata niya sa galit. Del Jones, sa iyong paningin, ganito ba kalupit ang iyong anak? Ito ay hindi magandang tingnan. Si Kendall ang nakababatang kapatid ko. Paano ko siya mapapatay? Sabihin mo sa akin ang totoo. Patuloy sa pag-ungol si Del. Nasa bingit na siya ng pag-iisip, ngunit pinilit ni Juliet na itanggi ang katotohanan. Namatay si Kendall sa kamay ni Tear Summers. Inaamin ko na bilang kapatid, naging inutil ako. Hindi ko maprotektahan si Kendall, pero ipaghihiganti ko siya, she declared. Huminga ng malalim si Del at tinawag si Jeren na nagmamadaling pumasok sa loob at magalang na binati ang matandang amo. Pinag-aralan ni Del si Jeren bago sinabing, Jeren, isa kang monghe, at ang mga monghe ay hindi kailanman nanlinlang sa iba. Kung magsisinungaling ka, lalabag ka sa isang relihiyosong utos. Ngayon sabihin sa akin, pinatay ba ni Juliet si Kendall? Biglang kinilig ang puso ni Juliet. Hindi niya inaasahan na tatanungin pa ng kanyang ama si Jeren. And sure enough, hindi pa nagsinungaling si Jeren noon, kaya agad-agad, nagpanik si Juliet. Parehong solemn na ang ekspresyon ni Jeren. Mukhang malalim ang iniisip niya at mukhang problemado. Magsalita ka. Napaungol si Del. Mabilis na sumagot si Jeren, Master, nasugatan ako ng husto ng mga tauhan ni Tear Summers, kaya hindi ko sinundan ang aking babae sa venue. Sa halip, ipinadala ako sa ospital, kaya hindi ko alam kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Totoong wala ka sa eksena. Pero kinukwento ni Juliet sa iyo ang lahat. Kaya, sagutin mo ako ng totoo ngayon, ano ang sinabi niya sa iyo noon? Sinabi ba niya sa iyo na pinatay niya si Kendall gamit ang sarili niyang mga kamay? Sagot ni Del. Sa sandaling iyon, si Del ay ganap na nangingibabaw. Nakakatakot ang kanyang aura na kahit si Juliet ay nakaramdam ng panginginig ng kanyang puso. Tama si Del.
Tinabi ni Juliet kay Jaren ang lahat, kabilang ang bahagi kung paano niya tinapos ang buhay ni Kendall gamit ang sarili niyang mga kamay. Natatakot siya ngayon. Takot na siya kung si Jaren ay magsasabi ng totoo. Kung gagawin niya, mapahamak si Juliet. Kitang-kita pa ni Juliet ang maraming tao na nakatambay sa labas ng Memorial Hall. Kung sinabi ni Jaren ang katotohanan, si Juliet ay nakatakdang mawala ng buhay ngayon. Sagutin mo ako, tanong ni Del. Dahil pinilit ni Del, ibinuka ni Jaren ang kanyang bibig upang sabihin, Master, totoo na sinabi sa akin ng aking babae ang tungkol sa pagkamatay ng Young Master. Sinabi niya sa akin na ang Young Master ay pinatay ni Tyr Summers, at siya ay labis na nabalisa. Siya rin ay sinisisi ang sarili nito. Kamakailan lamang, ang aking babae ay nagdurusa ng matinding psikolohikal na presyon, patuloy na nag-iisip na maghiganti para sa Young Master. Hindi niya ito pinatay. May bakas ng hinala ang bumungad sa mga mata ni Del, habang si Juliet naman ay natulala. Marahil ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na sasabihin ni Jaren ang ganoong bagay. Alam ng lahat sa pamilyang Jones na hindi magsisinungaling si Jaren. Dahil iyon ang sagot niya, walang dahilan si Del para ituloy ang pagpindot sa tanong. Kitang-kita ni Juliet ang nakamamatay na aura sa labas ng bulwagan na mabilis na nawawala. Nawala rin ang puot sa mga tingin ni Del, napalitan ng nakakagulat na lamang. Juliet, tumayo ka na, udyok ni Del. Ang kanyang saloobin ay umabot ng isang matalim na 180 na pagliko, at maging ang kanyang kahinahunan kay Juliet ay hindi pa nagagawa. Sa sandaling iyon, natulala si Juliet. Tumayo siya mula sa sahig, tinitigan niya ang kanyang ama na namumulang mga mata. Pare, hindi ko pinatay si kuya. Oo. Naniniwala ako sa'yo. Madiin na tumango si Del. Kahit galit na galit siya kanina, bigla siyang nagtiwala. Sa sandaling iyon, natauhan si Juliet. Lahat ng mental pressure na dinaranas niya kanina ay nawala ng walang bakas. Bigla niyang naalala ang isang artikulo ng balita tungkol sa nasusunog na bahay ng isang tao, na ang frame na lang ng gusali ang natitira pagkatapos ng sunog. Sa ganitong mga kaso, karamihan sa mga tao ay karaniwang sumisigaw ng malakas o babagsak ang pag-iisip. Gayunpaman, napangiti ang pamilyang ito habang kinukunan nila ang mga guho ng dati nilang tahanan. Kapag nangyari ang isang insidente na walang paraan ng pagtubos, mababago lamang ng isa ang kanilang mga iniisip upang sumulong. Pare, kung wala nang iba, aalis na ako, sabi ni Juliet. Sige na. Kinawian siya ni Del. Now that Tyr Summers is in Strego City, he can't allow to live with his life. Isa pa, nabanggit mo na nandito rin ang asawa niya. Opo, ama, sagot ni Juliet. Kung gayon, samahan ang kanyang asawa kay Kendall sa Netherworld. Naiintindihan ko po, ama. Nang nasa labas na ng Jones Mansion, kinuha ni Juliet ang gulong ng sasakyan, mabilis na bumaba sa highway. Tilalang ni Jaren ang nasa loob ng sasakyan. Sa paghakbang ni Juliet sa pedal ay unti-unting bumibilis ang sasakyan kaya't tumatakbo sa bilis na 140 kilometro bawat oras. Ang mga tanawin ay kumikislap sa labas ng mga bintana, na bumubuo ng mga bahid ng liwanag, na parang pumasok sila sa isang time tunnel. Haha. Ha. Ha. Umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan ang hysterical na tawa ni Juliet, unti-unting nakakasira ng loob, mas mabangis. Sa tabi niya ay namumutla si Jaren na para bang maraming bagay ang nasa isip niya. Tili. Isang nakakatang na tili ang tumunog nang biglang tumapak si Juliet sa pedal ng preno, na nagpadula sa sasakyan pasulong ng ilang metro bago huminto. Natatawa pa rin si Juliet nang bumaling siya kay Jaren at sinabing, Jaren, sinira mo na naman ang religious precept mo. Nagsinungaling ka, hahaha. Nanatiling tahimik si Jaren habang mukhang mas nag-aaway. Jaren, it's been more than a month since I've laughed so happily. Alam mo ba, Del Jones must be suspected me. I think he's even trying to kill me because he believes that I killed Kendall. Kabanata 540. Pinakamabilis. Ngayon lang, sa labas ng Memorial Hall, may mga toneladang elite na nakahiga sa pananambang. Jaren, maniniwala ka ba na kung tumango ako at umamin, inutusan niya akong itapon? Kahit na anak niya ako, may hindi kasing halaga ng buhay ni Kendall Jones. Pero I could tell that Del Jones was hesitating as well, kasi I saw panic in his eyes. Natatakot din siya na aminin ko, kasi kung mamamatay talaga ako, walang kaapo-apuhan ng lalaki, hahaha. Jaren,
Alam mo bang ligtas na ako? At least for now. Dahil wala siyang choice. Nakiusap lang siya sa akin na pumunta sa Memorial Hall para marinig ang sagot ko. Between life and death, I chose life, at iyon ay nagbigay din sa kanya ng isa pang pagpipilian. Pero Jerian, alam kong pansamantala lang ito dahil hindi ako sigurado kung magbabago ang isip ni Del Jones. Kaya kailangan kong gamitin itong kaunting oras na natitira para gumawa ng iba pang paghahanda. Kung talagang plano niyang harapin sa akin, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan dahil ako ay nag-iisang anak na babae. Si Juliet Jones ay mukhang tuwang-tuwa habang siya ay gumagalaw, habang ang monghe sa tabi niya ay tila mas nahihirapan. Nadaman niya na si Juliet ay naging mas nakakatakot, higit na isang estranghero. So, my lady, you weren't joking with me that day, were you? Pinatay mo ba talaga si Young Master Kendall? Tanong ni Jerian. Biglang natigil ang tawa ni Juliet. Tinabayan niya ng madilim na titig kay Jerian. Jerian, sinusubukan mo ba akong pagsabihan? Natahimik si Jerian. After all these years, this seemed to be the first time ever na nairita siya kay Juliet. Ahaha, pinaglalaroan lang kita. How could I be so ruthless as to kill my own brother? Jerian, you must remember that it was Dear Summers who killed Kendall. Pagkasabi noon, muling humakbang si Juliet sa pedal. Kaunahan sa madilim na kalsada, isang duguan at nakakatakot na silweta ang bumungad sa mga mata ni Juliet. Kendall Jones, sa tingin mo kaya mo pa akong takutin? Pulong ni Juliet. Nakangiti sa loob, ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng mabangis na ekspresyon. Itinulak niya ang accelerator pababa at ang engine ng sasakyan ay umungal na parang isang walang pidgel na mabangis na kabayo, na sumipol habang ito ay sumusugod sa silhouette. Pagkatapos, nawala sila sa madilim na gabi. Kinabukasan, isang sasakyan ang mabilis na humaharurot sa highway, patungo sa gusali ng Saxton Group. Sa likod ng manibela ay si Tyr, habang si Winifred ay nakaupo sa tabi niya. Ngayon, pupunta si Winifred sa Saxton Group para makipagkita sa kinatawan ng Southern Business Association, para talakayin ang pagpasok ng Autumn Field sa alyansa. Ginawa ng Autumn Field Group ang lahat ng kinakailangang paghahanda sa Strego City, kabilang ang pamumuhunan ng malaking halaga ng pera. Wala nang balikan ngayon. Ngayong ginagawa na nila ang hakbang na ito, hindi na kinakabahan si Winifred gaya ng dati. Naghanda siya ng maraming materyales para sa kanyang talakayan sa kinatawan ng asosasyon, at sasabihin niya sa kanya ang tungkol sa mga plano at pagpapaunlad ng Autumn Field dito sa Strego City. Nananalig siya sa pag-akit sa asosasyon batay sa kanyang inihanda. Pagkatapos ng lahat, ang pagpasok ng Autumn Field sa Southern Business Association ay magreresulta sa pag-unlad ng rehiyon, at ito ay walang alinlangan na haantong sa win-win situation para sa parehong partido. Gayunpaman, kung magkalaban sila ngayon, papatayin ng Southern Business Association ang isang gansana ng itlog ng ginto. Ang ganitong improvident na aksyon ay hindi makatwiran, at ito ay isang pagkakamali kaya, kinailangan silang hikayatin ni Winifred sa pagkakataong ito. Tahimik si Tyr sa buong biyahe. Siya rin ay may tiwala na ang kanyang asawa ay makakamit ang kanyang mga nais, salamat sa kanyang maselang paghahanda. Sa ngayon, malapit na sila sa gusali ng Saxton Group. Ilang minuto pa ay makakarating na sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, biglang sumimangot si Tyr, at sa sumunod na sandali, dahan-dahan niyang itinulak ang pedal pababa. Pumilis ang sasakyan at umikot sa unahan, lumilitaw sa ibang kalsada. Nagulat si Winifred, na kanina pa nag-aayos ng kanyang mga materyales at nagsasanay sa kanyang pananalita. Honey, what are you doing? Bakit bigla kang bumilis? At hindi ito ang daan papunta sa building ng Saxton Group. Sweetheart, don't speak. Tanging nasabi ni Tyr bago nagpatuloy sa pagpapabilis. Ang sasakyan ay tumatakbo na ngayon sa bilis na 120 kilometro bawat oras. Ngunit sa mataong lungsod na ito, ang pagmamaneho sa bilis na ito ay sapat na nakakatakot. Malapit nang lumabas ang puso ni Winifred habang nakasandal. Kung may ibang nagmamaneho maliban kay Tyr, himatayan siya sa lugar. Wala siyang ideya sa ginagawa ni Tyr, ngunit alam ni Winifred na hindi gagawa ng padalos-dalos ang kanyang asawa. Dapat may mga dahilan siya. Sa abalang kalyeng ito, patuloy ang takbo ng sasakyan, na para bang ito ay isang kapana-panabik na karera ng kotse. Sa loob lamang ng kaunti sa 10 minuto, pagkatapos gumawa ng isang malaking bilog, sa wakas ay huminto sila sa pasukan ng gusali ng Saxton Group.
Itinigil ni Tyr ang sasakyan bago tumungo para ngumiti kay Winifred. Sweetheart, nandito na tayo. Nanginginig pa rin ang itsura ni Winifred at kasing putla ng kumot ang mukha. Makalipas ang halos kalahating minuto, sa wakas ay naayos na niya ang sarili. Gusto niyang ihagis, at nang akmang gagawin niya iyon, mabilis na idiniin ni Tyr ang isang kamay sa kanyang dibdib. Isang nakakapreskong pakiramdam ang agad na bumalot sa kanyang dibdib at gumaan kaagad si Winifred. Honey, anong nangyari ngayon lang? Bakit bigla kang bumilis? Ilang minuto pa sana tayo nakarating dito, tanong ni Winifred. Umalaklak si Tyr at sumagot, walang dahilan. Napakaganda ng tanawin ng Strego City at halos hindi tayo pumupunta rito, kaya kailangan nating umikot. Gusto kong makita pa ang kagandahan ng lungsod na ito. Naramdaman ni Winifred na binasa si Tyr. Tingnan ang view. Nagmamadali ka na parang driver ng karera ng kotse at tinatawag mong sightseeing iyon. Talaga bang ginagawa mo akong walang alam? Pulong niya sa sarili. Gayunpaman, alam ni Winifred na laging may dahilan si Tyr sa paggawa ng isang bagay kaya nagtanong siya, Honey, may bumubuntot ba sa atin ngayon? Hindi. Diba kakasabi ko lang sa'yo na gusto kong makita ang view? Sige sweetheart, gabi na. Pilasin mo dyan at magkaroon ng magandang usapan sa representative ng Saxton Group. Ipaparado ko ang sasakyan at hihintayin kita sa loob, paniniguro ni Tyr. Kung ganoon. Sige. Tumigil si Winifred sa pagpindot sa bagay na iyon. Dahil ayaw sabihin ni Tyr sa kanya, dapat may dahilan din siya. Tsaka nasanay na siya sa pagiging misteryoso ni Tyr kaya hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya ang kanyang mga file, naghahanda sa paglabas ng sasakyan ng. Honey? Wait, biglang tawag ni Tyr. Ano ito? Tumalikod si Winifred, nalilito. Mabilis na hinalikan ni Tyr ang noo ni Winifred at pinalakas ang loob niya, naniniwala ang asawa mo na talagang mananalo ka sa negosasyon. Oo.